Kamusta? Gumawa pala ako ng matcha. Mm, May nag-sponsor pala sa akin ng matcha. Pero ito, binili ko siya. Mas mahal tong ini-sponsor. Ito, medyo mura lang ng konti dito. Pero ito yung ginawa ko dito. Tinikman ko muna kasi siya kung okay naman. Parang magkalasa lang naman siya nitong ini-sponsor sa akin. Harap. Kamusta yung first day of school? At dahil first day of school, yung kwento ko about school din. Pero bago ko simulan yung kwento ko, mag-shoutout muna ako. Ang dami nyo, salamat, overwhelmed dun sa support nyo. Kaya eto, nilista ko na lang para hindi ko kayo makalimutan. Shoutout kay Josh Edits, kay 444, kay Limbiru, kay Vexus V, kay Mahuraga, kay James Edit, kay YBN Wang Yong, kay Skibidi Brand, kay Cairo Marius, kay Kisakuri, kay Kay, kay Marky, kay Lida Great Broski, kay JK, kay Sirvi, kay Donk, kay Kyle, kay Gian _ CLTS, kay Shanigami, kay Miggy, kay Atom, at kay Elite Plankhood. Salamat sa inyong lahat. Na-appreciate ko lahat yung suporta nyo. Balik sa kwento. Alam nyo, hindi ko na-enjoy yung childhood ko kasi maaga namatay yung tatay ko. So yung nanay ko, nung namatay yung tatay ko, plain housewife lang. So walang trabaho. Nung time na nawala yung nanay ko, bata pa kami noon. So nag-aaral kami, pero pag weekend, we have to work. Nagwo-work kami dun sa lola ko, nagpapahinante ng saging every Saturday. At minsan tumutulong dun sa tindahan nila para bigyan ng kapalit na allowance para makapasok sa school. Kaya bawal yung lakwatsa. Pero maaga ako nakatapos ng elementary tsaka high school. Kasi maaga akong ipinasok sa school ng nanay ko. 6 years old pa lang, grade 1 na ako noon. So, gumraduate ako ng high school, 16 years old. Pero hindi ko alam na makakapag-college ako kasi nga financially incapacitated yung nanay ko. Although nangako naman yung mga lola ko, yung ibang tito, tita, na susupport nila yung pag-aaral ko. Pero hindi ko pinanghawakan yun. Kasi, basta, that's a different story. In short, maraming kumukontra. Pero able naman yung lola ko na mapagpaaral kami. Ako in particular kasi ako yung panganay na apo. Tapos ako pa lang naman yung college noon sa mga apo niya. Pero pinili ko na lang na hindi tanggapin yung tulong. Kasi nga maraming naririnig tapos na-stress yung nanay ko. Kaya doon ako napadpad sa pagtatrabaho ng maaga. Pinili ko mag-working student. Akala ko hindi ko matatapos yung college ko kasi sobrang hirap nga. Imagine mo, ang una ko naging trabaho, nagpahinante ako. Kasi nga 16 years old, hindi pa naman ako pwedeng magtrabaho. So pagpapahinante yung ginagawa ko. Naalala ko nga nung college, sabi nung teacher ko sa math, sabi niya, kinukwento niya kasi yung buhay niya. Sabi niya, class, sino makapagsasabi na itong kamay na to nagtitinda sa palengke? Sino makapagsasabi ngayon na palengkero daw siya? Not anyone. Kasi nga, natupad niya yung pangarap niya, di ba? Naging professor siya sa UE. Siya yung math teacher ko sa UE. Kaya medyo nakaka-relate din ako doon sa story niya. Pero,
Pero yung pagpapahinanti ko, dun sa mga lola ko rin yun. Kasi meron kaming buy and sell ng mga niyog at saka ng saging. So pagka nagsusupply kami sa Minola, nagdadala doon ng mga produkto, syempre kumakapit yung mga dakta. Ang hirap niyang tanggalin sa kamay. So madumi yung kamay ko, in short. Dati nga, pag pumapasok ako sa school, ayokong binubuksan yung kamay ko kasi at natatandaan ko, hindi ako proud dun sa ginagawa ko. Kasi nga, mabigat na trabaho siya. So feeling ko, ba't pinapahirapan kami sa buhay? Tapos nung pwede na ako magtrabaho, nung nag-18 years old ako, ayun, doon ako nag-apply ng trabaho sa Makati. Natanggap naman ako ng messenger slash janitor slash clerk. So pag may mga inter-office communication o kaya mga kontrata na kinakailangan papirmahan sa labas, so ako yung tumatakbo noon. Parang liaison officer na rin. Tapos ako rin yung nagme-maintain ng office, ako yung naglilinis ng opisina. Tapos pag natapos ko na yon or walang mga managerial job na ginagawa, nag-e-encode ako. So nagiging clerk din. That's when I start my office job. Pero doon, medyo nakakakita na ako ng silver lining. Parang nakikita ko na yung sarili ko na tapusin ko lang yung pag-aaral ko, may matatrabaho ako sa opisina. Kaya nagsumikap ako mag-aral. Tapos alam ko sa sarili ko na kung hindi ako mag-aaral, 3 lang ang kababagsakan ko. Either magpapahinante ako ng saging sa mga lola ko, o kaya magiging jeepney driver kasi may mga jeep yung lola ko sa Laguna. So hindi naman nila siguro ako pababayaan, so bibigyan ako ng isang unit para maging jeepney driver, o magsasaka sa bukid kasi meron naman kaming lupa sa Laguna, yung mga lola ko, na pwedeng maipamana sa amin. So sasakahin ko siya. Kaya at an early age, nakita ko talaga yung buhay. Nakita ko na kung hindi tayo magsisikap, wala talagang mararating. Natutuhan ko din noon na wala kang pupwedeng maasahan, kundi ang sarili mo lang. Kasi na nag-aaral ako nung college, syempre wala kang pampaaral yung mga magulang ko. Puro negative ang naririnig ko sa mga relatives ko. Pero sa nanay ko, full support siya. Wala kang maririnig na kung ano-ano. Pero ako, alam ko naman yung gagawin ko, 'di ba? So hindi ako nakinig sa kanila. Kaya akala nila matigas ang ulo ko kasi nga hindi ako nakikinig sa payo nila. Alam ko may pangarap ako, may kinakailangan akong ma-achieve. So kinontinue ko lang 'yon. Isinarado ko yung tenga ko sa mga negative na sinasabi nila. At tinitingnan ko na lang yung sarili ko ng mas malayo, yung matupad yung pangarap, 'di ba? Yung future. Kaya ayun, sana ma-inspire ko uli kayo. Medyo mahaba-haba ito kasi kung kukwento ko ng buong buo, pero at least you have a glimpse at sana may ma-inspire din ako sa kwento na to. Tanungin ko kayo katulad nung tanong ng teacher ko sa math during college. Ipakita ko sa inyo yung kamay ko. Sasabihin nyo ba na in the past, naging kargador ako? Kaya yung lesson, yung beauty ng life, nababago yung buhay. Kaya magsumikap lang tayo. Ma-achieve din natin yung mga bagay na pinapangarap natin. All the best po sa ating lahat. This is another day in the life of Toto Bruce. Masarap yung matcha. Bye at salamat po sa suporta nyo.